Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, dito po sa Tambayan Makabayan, nagbabalik po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga kababayan, napakaganda pong statement po ito at pahayag po. Ito po ay si Orly Regala Gutesa, mga kababayan. Former security po ito ni Saldico, mga tambay, ng Ako Bicol Party List. Yun po, pinangalanan niya na po ang kanyang dating boss o ang kanyang boss na si Saldico at syempre po ang speaker. At kasama rin po ang CIA Party List. Alam naman po natin kung kaninong party list po yan, di ba? Yan po ay party list po na magkakasama po dyan ang mga tulpo, hindi po ba? Sa CIA, mga kabayan, ay nakakatanggap po pala at naghahatid pa, mga kabayan, ng sinasabing mga komisyon o kickback, mga kababayan. Yan yung sinasabi ng ating Vice President, mga kababayan. Kontrolado nila ang pera ng bansa. Hindi po ba? Pinangalanan niya si Tambaluslos at si Saldico. 2023 pa po yan, mga tambay. Nagre-react na po ang Vice President dito sa mga tao na ito sa House of Representatives. 100% totoo lahat ang sinasabi ng ating Vice President na napakakurap na ng gobyerno po ni BBM, mga kababayan. Ano kaya ang masasabi rito, mga kababayan, ng Pangulo? Ito po mga tambay, pakinggan po natin si Orly Regala Gutesa, mga kabayan, sa kanya po statement sa Senado. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Pagkatapos mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Yan ba mga tambay? Tama-tama po yung sinasabi po, di ba ni Orly. Mga tambay, basura. Mga kababayan, kasi po, basura din sa gobyerno yung dinadalan po ng pera. Mga kababayan, yung pera po ng taong bayan na tinatawag na basura,
ay basura rin po sa gobyerno ang dinadalan po, mga tambay. Kung totoo po ang sinasabi po ni Orly Gutesa, mga tambay. Basura. Talaga may pera sa basura. Hindi po ba? Kasabihan na po natin yan eh. Mga bayan, di po ba? Matagal na pong kasabihan yan. May pera sa basura sa mahihirap na Pilipino na katulad natin. Hindi po ba? Kaya nga po, pagka tayo namamasura, di ba? Nangangalakal, may pera sa basura. Pero po dito sa mga basurang politiko sa ating bansa, iba po silang mamasura. Bilyon-bilyon po silang mamasura ng pera. Hindi po ba? Kaya po mga basura po sa gobyerno ito eh. Ito po ang basura sa ating bansa. Salot ng bansa. Kaya po hindi uunlad ang ating bansa, hindi babangon ang ating bansa pagka mga ganitong tao po ang maglilingkod sa ating bansa, mga kababayan. Mga basura, mga kababayan. Sila lang po ang yayaman sa basura. Kaya kawawang-kawawa po tayo mga Pilipino. Buwis lang po tayo ng buwis, pero po sila salok lang ng salok ng pera ng ating ng ating buwis. Kasama po ang buong ang mga buwis ng mga OFW na nagpapakahirap sa ibang bansa. Malayo sa kanilang pamilya para lang po kumita dahil walang kabuhay-buhay sa ating bansa. Paano magkakaroon ng kabuhay sa ating bansa kung ganitong klaseng mga politiko ang mahayag ngayon sa atin? Grabe silang mamasura ng pera. Buwis ng taong bayan. Yan ang malaking isda. Ngayon, ang tanong, mapapanagot po ba ang malaking isda na sinasabi na po yan ni Senador Marcoleta? Kailangan ang malaking isda ang unahin natin. Kailangan mabanggit ang malalaking isda. Hindi po ba? Nakita nyo po, binanggit na po ni Orly Gutesa ang malaking isda. Di po ba? Sunod-sunod na po yan, mga kababayan. Sunod-sunod na po. Pag po dyan, kumanta na po dyan ang sinasabi pong DPWH. Pag kumanta na po dyan ang mga sekretary ng DPWH, kung magkano naman po ang dinadala nila sa Commander-in-Chief, umano. Hindi po ba? Kung ang speaker at ang kanyang kanang kamay na si Saldico ay napakadalas-dala ng basura, gaano naman kaya karaming basura ang natatanggap ng Commander-in-Chief na sa mahigit 3 taon, mga kababayan, ngayon lang po natuklasan itong korupsyon na ito, na sobra po silang kumita sa pera ng taong bayan. Grabe po. Grabe, ginawa po nilang gatasan. Ngayon naman po, ginawa nilang basurahan ang pera po natin. Ibang klase. Kaya po mga kababayan, malawak po ito. Naging gahaman po silang lahat. Kaya imposible po mga kababayan, komento ko po, imposible na hindi po magkakapera ang isang Commander-in-Chief at Secretary ng DPWH. Dito po sa mga basura na tinatawag nila. Basura, mga kababayan. At ano naman kaya ang masasabi, mga kababayan? Ang mismong nagdadala pa at kasama pa ang isang party list, mga kababayan. Party list po yata ito. Nakasama po ang mga tulpo. Hindi po ba? At dyan din po yata naging party list si Erwin Tulfo ng 19 Congress sa ACT-CIA. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At ang asawa ng senador na si Rapi Tulfo ay congressman din po yata dyan sa ACT-CIA. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, mga kababayan. Kaya nga po yung sinasabi natin, lagom po ito. Lagom. Napakarami po. Halos lahat po ng congressman involved po dyan. Yan po ang napakasarap imbestigahan sa kanilang mga proyekto. Sinabi na po ng Vice President yan. At sinabi na rin ni Pulong, kung gusto nyo makakita at malaman kung magnanakaw ang politiko, buksan ng libro ng politiko. At makikita talaga dyan kung sino ang mga magnanakaw at nangungumisyon ng napakalalaki at hindi natatapos ang kanilang mga proyekto. Hindi po ba?
Diyan lalabas lahat yan, pati mga senador. Ngayon po, nagkakabukuhan na po. Kumakanta na po, nasa tono ang kanta. Mga kababayan, ano ang gagawin ngayon ng ating men in uniform? Kaya, sa natutuklasan po ngayon, ang pera ng taong bayan ay napupunta lang po sa mga basurang politiko, mga kababayan. Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po mga kababayan, ang komento po natin, may pera sa basura at ang basura po ay dinadala, ang perang basura ay dinadala po sa mga basura na mga politiko sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po mga kababayan. At salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At patuloy po tayo mga kababayan at pagdasal po natin ang pamilya Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan ng ating Vice President. Ganun din po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kabayan. At ganoon din po mga kabayan, tayo po'y mag-ingat at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambahanan. Ingat-ingat po mga tambay. Yun nga po yung sinasabi nga po natin bago po tayo magtapos. Ang karma po ay bumabalik na po. Pinupuntahan na po sila isa-isa. Ang isa na lang po nating malaking tanong, may mananagot po ba? At kaya bang panagutin at ibalik ang pera ng taong bayan ng mga basurang politiko na ito? Mga kababayan, maraming salamat po. Ingat-ingat po. Bye-bye.